natin si General Focus, kaya siya inaresto kasi may kaso siyang inciting to sedition na sinasabing hinikayat niya raw kasi nung last year, yung AFP at PNP na bumitaw na sa gobyerno at magsagawa na ng mga kilos protesta laban sa presidente. Sa madaling salita, suportahan na yung mga nagpropotesta kay PBBM. So kaya siya inaresto. Ngayon, nung pagka-aresto sa kanya, syempre, lahat naman nagbabago tono. Sabi, nagbibigay lang daw siya ng ng free speech. Freedom of speech daw ang sinasabi niya na nilalabas lang daw niya, hinaing niya sa gobyerno, which is marami sa ating mga kababayan ang tingin doon ay mali dahil mali yung paglalabas niya ng saloobin na may pagbabanta na sa ating gobyerno na hinihikayat ang AFP at PNP na bumaliktad. Kaya masasabi niyo dyan, dapat lang ba sa kanya yun? Oo, tama lang sa kanya yung nangyari sa kanya. No? Kasi nung November 16, kung matatanda na ating mga ka-BBM, no, nagkaroon siya mga pahayag kung saan inihikayat niya o inuudyokan niya ang AFP na mag-withdraw ng suporta sa ating Pangulo. No? Kaya yan ay masasabi nating inciting sedition. Or kakopi, meron bang rebellion din nakasama? Parang may kasama. Kasi nang nabasa ko sa unang inciting sedition and rebellion. So, kung magkaiba po yan, mukhang mabigat na kaso yan. Pero ganun pa man, nung nakapag-bail siya nung kailan ba yan? Nung Monday. Agad-agad. No? In fact, hindi siya nag-spend ng isang gabi sa kulungan, no? Sayang, no? Kaya nga nagtataka ako, no? Bakit kapag medyo may kapangyarihan, hindi ba siya nag-overnight? Hindi nga nag-overnight. Sayang, pero pag ordinaryo yan. Pag ordinaryo tayo, naabot na ilang araw. Pero kapag ganyan mga klase ng tao, no? Hindi hindi nag-stay sa loob ng kulungan mismo. Yan yung butas ng ating... Pero ang nakakainis sa akin dyan, yung kanyang pahayag after makalabas sa kulungan. No? Sinasabi niya, bakit daw siya na nagpapahayag lang ng kanyang saloobin ay kinukulong. Samantalang yung mga involved sa flood control scam ay hanggang ngayon hindi pa nakukulong. So, kaya nga tanong ko sa isang post ko, ganun ba yun? Kapag ang mga involved sa flood control scam ay hanggang ngayon hindi pa nakukulong, pwede na pala tayo gumawa ng krimen. Correct. At dapat palagpasin ang ating krimen na magagawa dahil hindi pa nakakulong ang ano. So saan nakukuha yung ganung klaseng logic? No? Alam mo, nakakatawa dito kay Pukis, no? Kasi napakayabang ng una di ba? Sabi niya, freedom of speech lang yan. Kasi yung pagkakaresto sa kanya, isang lesson yan na yung freedom of speech ay hindi yan absolute. May limitasyon yan. Bakit sineryoso ng gobyerno itong mga binitawan ni Pukis? Kasi hindi mo siya ordinaryong Pilipino. Unang-una, regardless nga sa rango mo pero yung kung titingnan mo siya, retired general siya. Major general. Major general. Tapos may mga sumusunod sa kanya and organize yung kanilang mga sinasabi. Correct. Siyempre, ang gobyerno, may intel report yan. Alam nila kung sino yung mga kumikilos na naghihikayat sa mga opisyal, incumbent at yung mga former officials ng Armed Forces of the Philippines, magkaklas na kayo dyan, maglaban na tayo sa gobyerno. Ano naman, pabayaan na lang ng gobyerno yun? Ang problema kasi dito kay Pokis, kapag tinatanong siya, ang sinasabi niya, naglalabas lang daw siya ng hinaing tungkol sa korupsyon sa gobyerno ni PBBM. Ang problema kasi dito, bakit ngayon lang siya naggaganyan-ganyan? As if naman, walang korupsyon nung panahon ni Digong, mas matindi nga korupsyon nun. Doon nga nagsimula. Di ba? Kasi kung matatanda natin, mismong si Diskaya, 2016. Di ba? Kaya nga napahiya si Bato noon 2016. Nagsimula ang kanilang pagyaman. Bakit noon hindi siya nagsasalita? Bakit ngayon nagsasalita? May mga nagsasabi, meron daw, baka hindi napagbigyan sa kagustuhan niya. O baka may request. O baka may request doon na hindi napagbigyan. Baka, parang siya, yung matanda na pag-uusapan natin mamaya. Si Singson. Hindi napagbigyan, kaya nagkakaganyan. Di ba? Metrowalk. Kaya etong nangyari kay General Pokis, hindi ito sumasalamin sa panggigipit sa mga dating retiradong mga opisyal, mga pulis, mga sundalo. Hindi ito sumasalamin sa pangkikitil sa kanilang karapatan. Adikain makapagsalita ng freedom of speech nila. Ito po, may kaso, kaya siya inaresto dahil sa kanyang kaso at nararapat lang talaga siya na talagang harapin niya yung kaso nakapagpiyansa talaga at hindi man lang nag-overnight. Yun talaga nakakalungkot dun Panerista ka, Kopi, kung tutusin, para sa akin, itong batas natin na about sedition and rebellion, masyado nang outdated. No? Parang napakahina na ng penalty para sa kasalukuyang mga nangyayari. Kasi kung matatandaan natin,
Itong batas na to, ang tagal na. Correct. More than 50 years old na po ata itong batas na to. Hindi na naamyandahan. Hindi na naamyendahan. Ngayon, yung penalty nito, napakababa. Correct. As a matter of fact, ang piyansa, 48,000 lang. Kaya inaabuso inaabuso ng mga dilis yan. Napakababa ng piyansa, 48,000 lang, kaya nakalaya agad. Pero kung tutusin, ang epekto ng ginagawa ng isang katulad ni Romeo Pocis Pocis. na nag-incite to sedition no, ng mga militar, malaking epekto niyan. Dahil nadi-destabilize yung buong gobyerno, yung buong bansa. Oo. Kapag na-destabilize yung buong bansa, ano nangyayari? Nagkakaroon ng agam-agam ang foreign investors, ang domestic investors. Kaya yung buong bansa nagugulo. At kapag nagulo ang buong bansa, anong epekto? Siyempre, may epekto yan sa economy. Yan ang- Diba? yan- Kapag may epekto sa economy, ang daming maapektuhan. Oo. Innumerable. No, hindi mo po mabibilang kung anong epekto nito sa ekonomiya. Yan ang hindi naiisip netong si Major General Pocis na naturingan pa namang sundalo at bayani ng mga Pilipino. Kaso nagkaganyan naman, nagkumampi sa kadiliman kung ano-ano ng mga pinagsasabi laban sa gobyerno. Hindi Alam mo- niya, nakalimutan niya yata na may pension siya na galing sa gobyerno Ay, mismo. dahil yan sa dahil yan sa motibo nila na Oo. mapatalsik si PBBM Oo. at iupo nila si Sara Duterte. Sigurado may nagkukumpas diyan kay Pocis. Naman Sigurado, nagsasalita yan. sigurado. Nang hindi Naman. siya kinukumpas Hindi ng lang kampo ng mga nagkukumpas. Duterte. May nagpopondo pa. May nagpupondo, exactly. Oo, Kasi kasi, hindi naman to makakapag labas ng kanilang mga hinaing na lagi silang covered by media kung walang PR yan chiching. PR Oh. budget yan Oh. Kailangan ng chiching yan. Mag-organize pa lang ng rally, set up pa lang ng stage, sound Correct. system, may napakamahal Hindi, yung na mga dyan, press di ba? con pa lang. sound system press pa lang, con parang 120 na alam yata natin ganyan yan, yung mga press con pa lang, may budget na nilalaan dyan. Oh. Correct, may PR funds. kaya yan, yung nangyari kay Pocis, deserve na yan. Deserve na yan kasi karapatan ng taong bayan na malaman kung ano ang katotohanan dito sa pinaglalaban niya kung meron man talaga. Pero marami nagsasabi na talagang ano lang talaga to si Pocis na nadala lang ng galit niya sa gobyerno, lalong-lalo na kay PBBM. Kaya nakapagsalita ng ganyan. Ngayon, in-interview siyang nahuli na siya, sabi niya, freedom of speech at wala naman daw siyang sinasabing hikayatin yung AFP tsaka Bigla lang PNP. nag-deny, Kaso may video Bigla ko lang kanina, may video ko kanina sa vlog ko, kaya panoorin nyo, na mismong galing sa bibig niya mismo na hinihikayat niya yung AFP at tsaka PNP na May video, pwede natin mataklas. i-play yung video. May video ba? Sige. Play natin. Habang ginagawa yung habang pine-prepare yung video, ka-copy, alam nyo ba kung anong naging posisyon nito nung nakarang administrasyon? Bakit ganito na lang parang Kay Digong? Kay Digong? Kay Digong. Ano ba? Alam ko sa Or Philippine Air Force. after niya maging official ng Air Force, retired na agad. Sa aviation natin yan, no? Sa Air Force siya. Romeo Bronner, Chief of Staff, Armed Forces of the Philippines, at sa lahat ng mga kasundaluhan, General Milencio Nartates Jr., Chief Philippine National Police, at sa lahat ng kapulisan, malinaw na malinaw, nagtatangis ang langit. Narinig natin, nakita natin na ang ating Commander-in-Chief ay hindi karapat-dapat dahil siya ay magnanakaw at siya ay bangat. Kaya ang taong bayan, pakinggan ninyo ang kanyang sinisigaw. Pakinggan ninyo ang mga taong bayan. Ang sinasabi ng taong bayan, kayo ay kampihan ang taong bayan para sa laban na ito. Mag-resign, umalis na ang ating presidente, mag-withdraw ng support ang Armed Forces of the Philippines Malinaw. at National Police sa isang Commander-in-Chief na bangag at magnanakaw. Ayun, haba. Nako. Ayan. Verbatim, Oh, magbitaw ng support ang Armed Forces of the Philippines at ang Philippine National Police. Yun pa lang Di ba? Alam niyo palusot na mga dilis dyan sa video na yan? AI! Wow. Kalokohan. AI daw. Yung video na yan, AI. Edited. Oo, paninira Kasi lang. alam mo kung bakit? Walang shadow. alam nyo, Maitim baka kakulay niyo yung shadow, maitim feeling ko mabilis bibistahin yung yan Kaso, yung kaso na yan. Kasi ipapakita lang ng prosecution yung mga videos Video na na yan, ganyan. Kung di ako nagkakamali, maraming videos yan, no? Oo. Ipapakita lang nila lahat yan at kukuha lang ng witness na mag-authenticate, no? Kung Lahat- sino man yung kung sino nag-take kumuha. ng video na yan. Tapos ang laban. libelous pa nga yung mga statement niya dyan. Correct. Etong nangyari ito, sinasabi ng mga dilis na may mga personal, mga kilalang personal ng mga DDS, sinasabi nila, ito raw ay pagkikitil
sa freedom of speech nila. Yan. Walang problema kung magsalita ka ng bangag-bangag dyan. Huwag mo lang hikayatin nga yung PNP tsaka AFP na mag-aklas laban sa kay Sa PBBM. Commander-in-Chief. Tama. Kasi yun talaga, Inciting bulilyaso. sedition May kaso po talaga yan. Alam yan ni Poki, siguro, na sobrang gusto niyang sumikat kay Karton, makapagsalita na ng ganyan. Nagbabayad utang kay Digong yan. Oo. Diba? Ngayon, hindi natin masisi. Sino yung karton? Nagpapasikat kay karton. Si ano, si Yung Mr. Long Hair. Karton na susunugin na. Hindi, long hair na siya ngayon, pre. Long hair na ba? Long hair na. Bakit paano May long hair? bago. Pinost pa tayo, pre, no? Sino ba nag-post nun? Long hair na kasi Long hair nagsalita na. si Pulong Duterte. Long hair na raw si Tatay Digong ngayon. Ah. So, na-share. Maganda ba flash natin yung Lex sa screen, no? At saka sabi nga raw ni Pulong na okay lang daw si Duterte doon. Hindi naman kasi malamig pala doon ngayon. Malamig Ah, yan. malamig, Oo. malamig. Hindi naman daw siya nilalamig kasi sa Davao daw malamig. So ibig sabihin kahit lifetime na pala ron. Sanay, okay lang. Kahit for life na pala ron, wala palang problema. Oo. Oo. Pero ang masaklap, yung mga followers nila, sinusuotan ng jacket yung karton. Pinapakain pa nga ng longganisa, sarap batukan eh. Seryoso ba yan? Oh! Pinapakain pa ng longganisa. Nagiging kulto na yung mga supporters. Grabe. Oo. Yan ang topic ko mamaya sa Sana talaga. career ko. Sana talaga wala sa ating mga BBM ang gumawa ng ganyan, magpagawa ng karton ni BBM tapos susubuan din ng longganisa kasi kabaliwan yan. Oo, sobra na yan. Sobra na yan. Kaugagan, kabubuhan yung mga ganyan. Pero mo karton, karton pakainin mo ng longganisa. Pag kumain yun, baka matakot ka. Palirisa. Okay pa sa akin yung di ba, yung nakalibing na, tapos nilalagyan ng pagkain yung di ba? May ganun tradition, lalo sa mga Chinese, di ba? Lalagyan ng mga pagkain yan, kung ano, lalo yung mga paborito. Pero yung buhay pa, tapos karton, papakainin mo, pero May matindi pa dyan. Doon sa matindi na yun. Masaklap Matindi pa, na yun. umiiyak-iyak, tapos niyayakap niya si Karton. Umiiyak, pinagpupunas na ng luha. Pinupunasan rin luha ni Karton. Di ba? Totoo ba yan? Kung hindi ba Totoo yan, naman, totoo. kung hindi ba naman baliw, sira ulo. Pero meron pa isa, meron pa. Mga- Actually, mga kapwa nila DDS, nagagalit sa kapwa nila. Kasi yung kalsada, di ba? Naglatag ba naman dyan ng mga petals ng bulaklak? I love PRRD. Buhay Ano pa. para buron? Buhay pa si Tatay Digong. Ninatagan na nila ng bulaklak. Oh? Oo. Grabe. Kaya nagagalit din ng mga supporters. Kasalanan din nila eh. Congratulations sa Oh, mga lahat, bagong sa pasa. lahat ng mga, Sa lahat. bagong pasa ng Oo, bar ako, examination. Meron din bar passer. Kilala nyo? Bar, sino? Si Pulong. Mahilig naman sa bar yun. Hindi, ito mainit-init na balita. Ito, hindi pa Pakinggan si kumpirmado Pangalista. ha. Kukumpirmahin ko pa lang mamaya. Pero ang nag-post nito, credible. Sino yan? Hindi, huwag mo natin Sige, pasalanan sige, kasi hindi sige. pa confirm. Isang DDS na hindi naliligo na babae, bagsak sa bar exam. Na naman? Oh, ang alam ko, pang pito ng take niya yun. Napakabobo naman nun. Pang pito. Isipin mo, pang pito. Hindi ka po pumasa. Hindi mo patapusin buhay mo. Di ba? Pang pito. Ayan. Kukumpirmahin pa natin yan ha. Kukumpirmahin pa natin yan. Kung totoo man yan, vlog natin bukas siya kasi bobo. Pang pito ha, pang pito. Okay lang sana kung una, dalawa, tatlo, di ba? Okay lang. Pero pag pang pito, di ba? Isipin mo kung gaano kahina utak mo para pang pito. Kaya alam ko may rule na dyan. Kapag certain number of examinations di ka pumasa, babalik ka sa magre-refresher refresher course ka. Kung di ako nagkakamali, another 2 years ata yun. I'm not so sure, pero ganun yun. Kapag ilang beses ka na nga nagtitake ng bar, tapos di ka pumapasa. Ang sa akin naman dyan, pre, okay lang eh, kahit hindi ka pumasa eh. Oo. Kahit 20 times ka mag-take, okay lang yan. Eh, wag lang ganyan kasama yung ugali mo. Ang problema, yun na nga eh, mahina ka na nga. Mahina na ulo mo. Mayabang pa. Mayabang pa. Mahina na Mayabang. ulo mo. Sobrang yabang ka pa. Akala mo ikaw yung pinakamatalinong tao. At ba't hindi ka pa magmura? Oo. Inulit ko ha, walang problema doon sa mga bumagsak. Baka sabihin nyo, i-bash nyo ko ha, walang problema. Hindi ko inaano yung mga bumagsak kasi normal lang yan, normal lang. Ang inaano natin, etong hindi naliligo kasi mayabang. Napakayabang. Napakayabang magsalita. Akala mo may IQ kung magsalita. O ngayon, bagsak. Ay di walang mukha, hindi nag-live kanina. Di ba? Parang kilala nila sa comment section, no? May nagpapangalan, no? Okay. Mabuha tayo. Ayan, segmento lang nga tayo. Ayan. Saan na ba yun? Ayan. Alam nyo ba mga kababayan, etong si Chavit Singson, kung bakit mainit talaga ang dugo niya kay Pangulong Bongbong Marcos? Alam nyo ba? Kasi may nagsasabi, kasi raw, hindi raw na-appoint yung manugang niya ba o anak niya doon sa PCSO. Kamag-anak. Gusto pala kumuha ng Oo. posisyon. May nagsasabi din na Inamin niya naman yan. may nagsasabi rin na kaya raw galit si Singson dahil yung sa Japan hindi siya binati ni PBBM kahit pinaalala ni Sandro. Nabastos daw siya. May nagsasabi rin na kaya raw galit si Singson kay BBM
Kasi yung negosyo niya sa Metro Walk ay hindi ni-renew kasi nga tatamaan ng subway. Oh. Oh, yan. Pero sa May isa pa, may isa pa. Oh, pero ang tingin talaga ng maraming Pilipino kaya galit etong si Singson kay PBBM kasi yung plunder case na isinampa sa kanya na talagang maraming nagsasabing tagilid siya diyan. Uy, nandiyan tayo ng final yan sa ano eh. Oo. Ay, sa ba yung ombudsman pinuntahan sa eh. ombudsman? Oo, Oo, ombudsman. puro viral lang post natin yan. O yung Oo. pag-acquire doon sa overpriced na lote no ng local government units. So ano Okay. ba yung kwento diyan? Yung lote binenta nila Binili ng gobyerno ng Narvacan. ng Narvacan Narvacan. yan, no? Halagang 150 million. Sobrang mahal. Oh, 150 kasi million. mas mataas doon sa Overpriced valuation. by almost 100 million. So yung 150 million overpriced yun. Yeah, Oh, 150 overpriced yun. million. Ang Ah. sinasabi ng nagsampa ng kaso, siya ay itong matapang na senior citizen. Abogado rin yun. O, abogado Oh. si Attorney Estelita Decini Cordero. No? Ah. Overpriced daw yung land ng 100 million. Biruin mo ha. Laki. Oo, malaki. Kasi sa valuation, 50 million lang yung presyo dapat ng lote na yan. Pero Yun binili dapat ng ang LGU. binayaran. Paano nangyari yun? Napakamahal. Paano lumusot yun? Siyempre. Pero Oh. bang kapag may ginusto si Manong, meron bang mag-aagay sa kanya dyan sa Ilocos Sur? Wala naman. Di buti ka mo matapang. Narbakan pa. Narbakan pa. Buti ka mo matapang tong si Attorney Cordero. Oo, and then, since taga dyan siya sa Ilocos Sur talaga base, no? Marami siyang alam, marami siyang sources at may nakakakuha siya ng mga dokumento. Siguro Oh. kaya nagsasalita si Chavit na naman ngayon yan. Siguro nakatunog yan, natutuluyan siya ng ombudsman eh. Posible, No? posible. Kaya sabi niya may mga ebidensya ko na hindi pa na ilalabas. Yung nilabas na, walang pumansin. Hindi lang 'yun. Anong ebidensya ng? Wala, against kay PBB. Ay, wala naman yun. Hindi lang pati 'yun ang kaso niya, pati yung tungkol sa parang Santorini na property niya dyan sa correct. Isa pa yan. Sulbec. Ang ganda Narbacan, doon. no? Napakaganda ron. Napakaganda na. Hindi, napasok din natin yan. Alam niyo naman nakapasok tayo dyan ng dalawang beses ata tayo nakapasok. Mahal doon, mahal. Hindi, paano naman yan? Private residence niya yun eh. Kumbaga, ginawa niyang private Hindi ba hotel yun? Hindi estate resort? yun. Hindi resort? Ginawa niyang private estate Oh. yun na ang sinasabi ni Attorney Estelita Decini Cordero kung siya ang paniniwalaan ay yung may portion ng Sulbec property na yan na ang may-ari ay ang gobyerno. Ang tinatanong, bakit napunta kay Chavit? Tapos isa pa to, hinihikayat niya pa itong Armed Forces of the Philippines. Again, parang nangyari kay Eh, Pokis. mamaya yan. Pangatlo ko yan. gutom ka na? Yeah, excited lang. Excited lang. Nakita ko sa screen eh. Hindi, masarap kakainin natin. Nagluto ako ng... Oh, ba't mo sabihin mo? Nagluto Mamadali ako ko ng to pag sinabi mo yung ulam natin Ano? mamaya. Mission Paksiw. Sige. Hindi. Ito kasing plunder ni Chavit. Kahit sabihin natin, sinasabi niya na, ay wala yan. Wala yan, mahina yan. Kahit gumaganon-ganon siya, deep inside, abala pa rin sa kanya yan. Correct. Deep inside, gagastos pa rin siya dyan. At deep inside, baka talaga tuluyan siya ni Boying Rimulya dyan. Diba? Yung stress yan eh. Kasi yung pera, hindi na naman problema. Pero yung stress, na ikaw ay kakasuhan. Biruin mo ha, ganyan ka na bilyonaryo ka na Mas-stress ka pa sa kaso. Hindi, kaya nga siguro yung mga akusasyon niya ngayon, no? Tungkol kay PBBM, ay hindi tumatatak na dahil parang Parang wala nga eh. wala Wala, na, di ba? hindi pinag-usapan. Hindi pinapansin eh. Nung nakaraang Monday, nagkaroon siya ng press conference, no? Club Pilipino pa, no? Oo, Social pa Club talaga. Pilipino ba? Mahal, Sa naman, magastos di ba? doon, no? Mahal doon. Oo, imbita ka ng press, no? Madaming press. At meron daw isisiwalat na matinding anomalya. As in, matindi raw. At kasama Matindi. pa si former President Ferdinand Sr., di ba? Oh? Oo, yun ang press release eh. Yun ang nasa Yan yung invitation sinasabi nila bago Pagdating doon, pauli wala rin. Yan yung sinasabi nila noong linggo, magpapasabugin daw si Singson na Granada. Oo. Pagdating doon, lusis lang pala. Watusi. Lusis lang. lusis. Mas mahina yung lusis sa Watusi. Okay, mas malakas pa pala yung Oo. Watusi. Diba? Ang masaklap dyan, hinihikayat niya yung religious groups at yung kabataan na Na magka-class naman, daw. na naman. One time, big One time. time, big time. Eh, Pati samantala, AFP. nasa luneta siya, pinagtatabuyan na nga siya. Oo. Paano pa makikinig Hindi lang sa kanyang luneta. kabataan? Nakita Sa niyo, EDSA. nagpunta Pero siya Di ba sa EDSA. pinagkakataan mo nga sa EDSA yun? Pinagkakataan ko rin yan. Oo. Inabot ng ilang milyon yung... Oo, 4 million. 4 million. Kinita ang views ni Medjodo. Kumita siguro siya ron, mga 100,000. Gusto niya na naman kumita tayo. Oo. Ayan, Kaya nga sabi ko, parang walang kadala-dala eh. yung pasabog niya kagahapon, sa totoo lang, hindi ko nablinag kasi nakikita ko, sayang yung effort, walang manonood nito. Kasi lahat ng sinabi niya, hindi niya kayang patunayan yan. Dahil lang, kung totoo yung sinabi niya, dapat siya mismo magpatunay, hindi na kailangan pa magdeba-debate. Asuhan niya na kagad si BBM, Correct. gaya ng nangyari sa kanya, na kinasuhan siya ng plunder, kung totoo. Di ba? Alam mo, ikaw yan mo. May nakita ko sa'yo, ginawa ka masama. Alam kong totoo. Mm. Oh, kasuhan kita. Totoo. Di ba? Oo, lalo na kung magkaaway tayo Papatunayan talaga. ko sa korte na
talagang totoo yung binibintang ko sa'yo. Ngayon, kung trip-trip ko lang, bumango pangalan ko kasi bala ko mag-senador. O, kasuhang babanatan kita, sasabihin ko, patunayan mo yan yung binibintang ko sa'yo. Diba? Kasi ang habol niya, malinaw naman yan. Ako inaakusahan mo. Oo. Tunay. Ganun yung mga DDS. Oo nga. Ganun yung mga DDS sabi. Ay, dami naniniwala sa ganun. Sabi, bangag si BBM, bangag. Patunayan mo BBM na hindi ka bangag. O, diba? Pa-drug test ka. Oo. Pa-drug test ka. Oo. Sino naman tanga na? Inaakusahan ka ng krimen, patutunayan mo against sa sarili mo. O kaya kapag sasabi ko, buwag si Sarah, patunayan ni Sarah. Sabi ng mga DDS, paano niya papatunayan? At ang masaklapit pa, hinamon niya pa ng debate. Sino? Si BBM. Hinamon niya. Naku, hindi Kasi siya papatulan. Romualdez. Hindi siya papatulan kasi busy si PBBM. Busy. Si Chavit. Hindi na busy yan kasi syempre. Maraming oras Retired na kaya yan nga wala eh. nang ginagawa, Oo. di ba? Nagsasayang na At lang. wala rin siya magawa sa pera niya siguro, kaya magsasayang ng Alam mo, nakakaawa. gasto sa press conference. Nakakaawa no? lang talaga tong mga to, no? Lahat ginagawa talaga nila para mapabagsak si PBBM. Biro mo last year. Ilang milyon kaya binitawan ng mga yan? Ako, Para lang doon sa mga rally-rally sa nila. rally lang. Yung papila-pila lang ng lugaw, sigurado, mababa 100,000 dyan, pinakain niya lahat ng nag-rally ron. Ang masama pa niya, pagdating niya, pinagmumura siya. Di ba? O ngayon, 2026, may nalalaman pang one time, big time na naman, nakahihiyan nalalaman. Pero wala daw date. Kayo daw mag-organize. Kayo Oo, magsabi kasi ng date. hindi nila kaya mag-organize. Hinihikayat. Bakit? Kasi ilang piraso lang yung umaattend sa Kasi kanilang marami. 200 na lang sila, 200. At ang sabi niya, Bilang malaki ko, yan. Again, 200, kasama pa dun ang... Vendors. Vloggers. Vloggers na lang. Sa tingin ko, 75 eh. Oo. So, out of 275, 125. May police pa na 25. Oh, wala So, pa. 100 na lang. Vendors pa. Hindi, yung sound system 30 pa. yung vendors. O, operator pa ng sound system. Ano yung ibig sabihin, 50 na lang matira? More or less 43. Reels ko yun ha. Reels ko yun. Sabi niya, mag-march na tayo papuntang Malacanang. Bakit ayaw nyo dyan sa Quirino Grandstand? Kasi halata eh, walang pupunta eh. Wala. O dyan kami sa Manjola, masikip yung daan dyan eh. Ang matindi pa dyan, niloloko lang niya sarili niya. Hinihikayat niya yung mga religious group. Alam naman nating lahat, yung mga religious group, kung kanino nakapanig sa kabutihan. Correct. Hindi pumapanig sa kasamaan. Mm. Di ba? Even yung mga DDS, hindi sila convinced kay Ang problema Chavit nila dyan, yung iglesia nagbitaw na ng statement yan last year pa na hindi na makikisama sa mga Oo. kilos political. Dahil na bad trip sila sa nangyari noong November 16 to 18, di ba? Pahiya sila, hindi nila kinain napahiya tatlong sila. araw eh. Oo. Pwedeng gawin siguro yung Chavit yan, hatakan niya yung mga sumagot doon sa SWS survey. Ayun! Yun! Yeah, nagbigay ng negative 3 na net rating. Hatakin niya yung ilan yung Na presidente. percent ni Sarah. 25. 31? Positive 31. Oh, yan. Hanapin niya yung 31. Kung mahanap niya. Oh, yan. May sure number na siya. So, ito po, pangatlong episode natin, topic natin ngayon. Tinutulan ng AFP ang aligasyon ni dating Ilocos Sur. Chavit Singson na naman to. Siya na naman. Yan. Ano ba ang negasyon ni Chavit? Iginiit na non-partisan at tapat sa konstitusyon ang AFP. Yung inaano nga niya na Hindi, ang sabi na kasi dyan, magsalita na si Armed Forces of Oo the nga. Philippines. Ibulgar na ang So, presidente. pag-joke na naman. Oo. Parang Pokis style eh. Yung sinasabi, pinutol mo lang ako kanina pre. Yan ang sinasabi niya eh. Parang idol si Pokis ata eh. Oo. Gusto rin makakulong eh. Oo. So, etong inano ni Chavit Singson dito kay Browner, halata talaga to na hindi ito mangyayari. Kasi mismong si General Browner, kung matatandaan natin nung last year, lagi niyang bukang bibig sa mga statement niya na ang AFP ay tapat sa konstitusyon at hindi kani-kaninong politiko. So yan ang hindi naiintindihan nitong si Chavit. Kaya masama loob ng mga DDS dyan kay General Browner kasi hindi nila mabili. Correct. Diba? Pag yung iba yan, ay, nagbenta na ng kaluluwa Hindi yan. naman kasi tanga at Diba? bobo ang mga Oo. opisyalis ng AFP, no? Ibig mo sabihin, yung isang matino, disente, professional na pangulo, papalitan mo ng alanganin, may saltik, di ba? Akala kasi nila, mabibili nila ang Armed Forces eh. Oo. Akala nila, matatakot nila ng 200 katao eh. Akala kasi nila, porket tinaasan ni Digong yung sahod, okay na. Oo. Hindi nila alam, itong mga AFP, hindi naman tapat sa mga politiko. Correct. Tapat ito sa mga Pilipino. Saka yung pagtaas, Doon lang. sa pagtaas ng sahod nila, deserve nila yon. O naman, at saka pera ba ni Digong yun? Saka hindi naman pera ng politiko yun, kasi pera ng Ang gobyerno. sinasabi kasi yun. ng mga DDS, yung mga sundalo daw, walang utang na loob kay Duterte. Bakit? Pera ba ni Digong yun? Correct. Yun nga, Oo. exactly.
Diba? Palibasa kasi, yung mga dilis, hindi nila matanggap na yung AFP ay ayaw kalabanin si PBBM kasi nga labag yun sa kanilang sinumpaang tungkulin. Gusto nyo ba si Browner magaya kay Focus na napapahiya, pinagtatawanan ngayon? O, di ba? Saka, gaya ng sinasabi ni DND Secretary Gibo Teodoro, no? Ang history ng mga nagkukudita sa Pilipinas ay hindi maganda. Dahil una-una, ang pangit ng kinalalabasan ng ekonomiya ng ating bansa. Correct. Pangalawa, pangit ang kinalalagyan ng mga nagkudita. Correct. Talagang natatanggal sa pwesto, nakukulong, nakakalimutan na sila. So bakit pa natin uulitin yung bakit pangit pa na ulitin kasaysayan? yung mga pangit na pangyayari? Hindi lang once nangyari to, several times. No? At sa lahat ng pangyayaring yan, walang kinahinatnan na mabuti. Tapos yan ang gustong mangyari ni Chavit, no? Ayan ba yung hindi nila awan ko ba, mahina talaga utak ng mga to. Hindi nila naisip, hindi nila kaya pabagsakin si PBBM. Kasi una, AFP, wala. ANP, wala. Mga negosyante, wala. Correct. Mga religious group, wala. Pero lang sila. 31, positive 31. Nasuntok sa buwan pa. Hirap hanapin kung nasaan yun. Oo. Diba? Kakopi, may tatanong ako sa'yo. Sagutin mo. Ito kaya may kinalaman itong kanilang pagmamadaling pag-uudyok sa AFP na mapatalsik si PBBM o mag-resign, may kinalaman sa sitwasyon ni BP Sara, especially nalalapit na ang kanyang impeachment sa February 6. Ano sa palagay mo? Ito na ba kasi ang kanilang pagkakataon para... Huling bala na, no? Actually, pwede, no? Huling bala na nila, huling alas na nila. Kasi nasubukan na nila lahat, eh. Hindi sila nagsasucceed, eh. Yan, impeachment case. Tapos, meron pang kaso sa ombudsman. So, wala na silang way para mapatalsik yung presidente kasi alam nila nauusad at uusad at baka makulong pa si Sara Duterte. Correct. At kapag nangyari yun, yung chance nila na makabalik sa pwesto, wala na. Itong mga minions ng mga Duterte ay lalong maglalaho. Correct. Wala na. Especially kapag dumating sa 2028 at maraming mapatunayan na magandang nagawa ang Pangulo, di siyempre babanguli ang ating Pangulo. No? Alam mo, babango yan. Mabango naman yan. Bogus lang talaga yung mga ano na yan. Survey na yan. And even si kasi isipin mo kasi isipin mo yung presidente na may mga pinakulong ng mga magnanakaw, mabaho pa ba sa amoy ng mga tao yun? Correct. Siya nga lang nakagawa niyan. Ikumpara mo yung performance si PBBM ng 3 taon o 4 na taon doon sa 6 years ni Digong. Wala sa kalingkingan. Tama. Diba? Hindi kahit sino, walang nakapagpakulong ng kontraktor ng mga buhaya na nagnanakaw at walang presidente na nakapagpasoli ng pera na ninakaw ng mga magnanakaw. Kaya nga si Lacson, surprise talaga tapos siya. susunugin na lang daw yung pera. Pinakamalaking doon, ito lang ang Pangulo na talagang hinarap ang korupsyon once and for all sa Pilipinas. Na siya mismo ang nagbulgar. Kahit umingay na, no? Kahit umingay na, kahit maapektuhan ng kanyang political capital, kahit maapektuhan ng kanyang mga alyado, kamag-anak, no? Wala siyang pakialam. Basta kailangan malaman ng taong bayan itong mga anomalyang to at dapat mapanagot yung dapat mapanagot. Sige, ikaw muna, pre. Sabi ni Sixon dyan, kunwari lang yan si BBM nilalabanan pero siyang mastermind dyan. Diba? Kung ikaw mastermind, bakit mo gugustuhin? Di sana tumahimik ka na lang. Bakit mo gugustuhin? Paguluhin buhay mo. Kung pinahamak mo yung mga yan, sa tingin mo hindi kakanta yung mga yan, hindi sana kumanta na yan si BBM ang mastermind kung totoo. Correct. Diba? Sana tumahimik na lang si BBM gaya ng Digong. DPWH, maraming ghost project dyan. O, pagkatapos, wala na. Balikan ko yung yung survey, ha, yung negative 3%. Ang paulit-ulit din na sinasabi ng Palasyo, yung decision namin, yung mga programa namin ay hindi nakadepende sa isang resulta ng isang survey. Kasi nakaplano yan, eh. Pinag-isipan natin yan, eh. At ang presidente, kahit unpopular yung decision na yan, gagawin niya yan kasi alam niya yan yung tama. Minsan kasi ini-equate natin, unpopular yan, masama yan. Di ba? So, dyan sila napapahiya, eh. Kaya nga hindi nagpo-prosper yan, eh. Saka kakopi, maling-mali yung magkakaroon ka ng negative 3%. No? Unang-una, kung di ako nagkakamali, ang satisfied or trusted si Pangulo ay nasa 38%. So, ibig sabihin yun, solidong base yan, 38%. Correct. Yan ay, despite all these controversies, despite all this paninira sa kanya, 38% pa rin ang solid base niya. No? Pwede nating sabihin 38% ang pwedeng bumoto sa 2028 nang i-endorse niya. Correct. Dahil wala namang negative 3% na boto. Kasalanan niya boto na negative 3. Wala, di ba? So, malakas na base yung 38%. Huwag niyong babaliwalayin yan. 38% is 38%. Pwede magpanalo ng Pangulo yan. Considering na may mga Pangulo tayo in the past na nananalo lang ng above 20% ng kanilang share sa votes. Like Fidel Ramos, may 20% lang ang naging boto niyan.
No? Yung tinatawag na plurality sa election, di ba? Pero si BBM, Nag-brown out naman nun, pre. almost 59% ang kanyang nakuha boto noong 2022. So ngayon, posibleng bumaba dahil nga nawala yung DDS side ng mga bumoto sa kanya. Pero Still meron meron pa ring 38% Ah. na trusted siya at yan ay convertible into votes Alam mo na ang mali napakalaki. dyan? Sir, ang mali dyan, ang isang may kasalanan din dyan, ang media. Correct. Kasi framing yan eh. The way nila Framing, frame yung tama ka storya. doon, tama Kasi ka ang doon. ginawa nila, net rating. Oo. Ibig sabihin, dinideduct nila yung unsatisfied o sa satisfied. Correct. So kasalanan ng media yan. Oo. Kung paano nila ina-angle yung story para magmukhang masama si PBB. Kaya talaga, maraming malaki pasasalamat ng mga kababayan natin sa aming mga vlogger. Correct. Dahil kami talaga nagbibigay Papaliwanag. ng katotohanan. Papaliwanag. Oo. Ngayon ang tanong, yung survey na yan na positive 31 at negative 3 si Negative BBM. Ilan lang yung tanong dyan? 1, 2. Karamihan sa Visayas at Mindanao pa yan. Di ba? Kayo Di natanong natin ba alam. yan? Di natin alam. Oo, Dahil di pa lang tayo natatanong sa Oh, kanya. 1, 2 lang yung pinagbasihan dyan. Hindi pwedeng maging mukha ng buong Pilipinas ang 1, 2. At hindi natin alam kung Wanto sino, na tao na kung sino sinurvey. nag-commission yan. Oo. Baka yung nagbayad ng survey na yan eh. Strat-based ata ang nag-commission. Di ba? So isa pa yun eh, yung question eh, sino nag-commission yan? Sino yung nag-pondo para magsagawa yan? No, kasi ang totoong survey, yung mga views namin, yung mga comments sa amin, yung mga likes namin na libo-libo talaga, yun ang totoong survey. Pero tama si Ah. Copy, framing yan sa sa media. Kasi sa para media- palabasin na ang ating pangulo ay halos wala na o negatibo na ang negative suporta sa taong bayan, which is very very wrong kasi may 38% pa nga siya na trusted siya at satisfied sa kanyang performance. At sa history ng surveys, no, sa mga pangulo, laging mas mababa talaga ang pangulo kasi sa kanya nakaatang Sa kanya lahat sisi. lahat ng problema ng bansa, lahat ng sisi sa kanya pumuputok. No? Lahat ng mali sa kanya sinisisi at yung vice presidente na walang ginagawa, puro pakyut lang yan. Paano mo nga naman i-gauge ang kanyang performance kung wala namang ginagawa? Ano to eh, PR spin ito eh. Correct. So pinondohan ito para palabasin na mababa yung rating ng ating presidente. Noon hindi naman tayo naglalabas ng net rating eh. Correct. Nilalabas natin yung trust rating lang eh. Hindi mo Oo. dideduct yung unsatisfied Oo, eh. oo. Pero ngayon talaga kinontrol nila yung media eh. Oo. Siyempre ang media, negative news is good news. So ganyan yung kanilang estilo. Buti na nga lang, tama sinasabi ni Paler, may mga vloggers na magpapaliwanag na ito yung nagpapaliwanag. totoo. Nawawala yung reason. Parang yung mga DDS, the way sila umaatake sa gobyerno nang walang reason, walang dahilan. Anong kaibahan ng mga BBM supporters versus sa mga DDS supporters? Kami, sinasabi namin, maganda yung ginagawa ng administrasyon. Meron kaming proof. May accomplishments. Ano yung mga nagawa ng presidente? Iniisa-isa namin. Yung mga dili, sasabihin, wala nagagawa ang presidente. Kasi bangag ang presidente. Hindi nila kayang harapin yung katotohanan na maraming accomplishments yung presidente. Walang reasoning. Sapaw kasi. Wala Parang na reason eh. ginagawa nila. Sapaw. Out na nga yung rason eh. Oo. Basta sa kanila, tama lagi yung kanilang presidente O kaya nga, di ba, o pag, ang leader nila. pag nag-vlog ako ng mga project ni BBM, sabi, agaya na lang, nag-post ako, ano ang project ni Sarah? Pero mo comment na, bayaran ka, bangag ka. Oh, correct. Di ba? Bakit hindi nyo sagutin yung tanong ko, ano yung project ni Sarah? Ano yung nagawa O ni kahit Sarah? i-comment nyo, isang puno, tinanim. Oh, yun, Isang, ilagay. isang upuan, pininturahan. Valid yun. O, di ba? At least hindi- 19 na country, pinuntahan, pinasyalan. At least hindi ad hominem ang sagot. Correct. No? At hindi yung sagot eh. Bayaran ka. Tama. Bobo. Adik. Di ba? Bayaran ta. Alam niyo ba kung magkano binabayad sa akin? 125 million confidential fund. Walang alam. Ang liit. maliit ba? No match sa akin. 600, magkano sa'yo? 51 billion. Oh, in 3 years. 51 billion, ah. Ang lalaki naman pala na binukayad sa inyo. 51 billion, ah. O yan. Di ba? Kaya yung ano ni Yayam, yung ang tawag doon, editorial niya, mababa views yun kasi hindi babasahin ng mga DDS kasi hindi na maintindihan. Hindi maintindihan. Hindi nila maintindihan kasi bakit? Sa pool sa pagmumukha nila. Kumbaga, isinampal ni Yayam sa mukha nila. Di Isa ba? pa kay Nalvin niya. Ayan, o kaya yun. Hindi niya talaga maintindihan. Galit na galit sa'yo. Sabi ni Nalvinas, Basahin document niya. sabi ni Nalvinas, tama yan, Palerista. Si PBBM ang pinakamagaling na presidente, Oy, talo thank si you, Nal. Tatay Thank you. Digong. Tama, Nag-shift tama. na agad siya ng narrative, oh. Diba? Halatang bayaran eh. Diba? Halatang bayar si Nalvinas eh. Oh, BBM supporter Maganda yung editorial ni Yayam kung naiintindihan nyo talaga. Ha? Kung naiintindihan nyo at saka kung isa sa puso ninyo. Kaya Ang ganun problema kasi ganun kapag kasi talaga nakikita natin eh, no?
cult politics na eh. Ganun Kulto talaga. na eh. Ganun talaga. Wala na silang pinapakinggang reason. No? Lahat na lang mali ang Pangulo, lahat na lang tama ang mga Duterte. Oh, Correct. isipin mo sabi ni Digong, inamin niya, hindi ako nagmamalinis. Marami rin akong ninakaw. Ubus na. Joke lang yun. Sabi ng mga dinis, joke lang yun, joke lang. Pero pag si PBBM gumawa niyan, Umami na. Umami na. sabihin niya na, umami na, ikulong Inaamin na na nga yan. na hindi alam. Impeach na yan, di ba? Ganun katanga yung mga DDS na yan. Di ba? Pag si Duterte, joke. Pag si BBM, totoo. Tama. Sabi, si BBM ba nga, ganyan, adik. Ba't si Duterte mukhang adik? Parang na-overdose sa fentanyl. Di ba? Inamin niya yan. Nagpe-fentanyl siya. Tama. Di ba? Adik kayo ng adik kay BBM. May adik bang maputi yung mukha? Na mukhang hindi na kailangan gumamit pa ng Eskinol? Si Cartoon kahit number 5 na Ano yung Maxipil. number five? Number 5 Maxipil yung talagang pag pinahin mo, balat agad, magbabat mo ka mo. Matapang. Hindi tatalab. Alam mo, Sobrang Palirisa, kapal ng mukha. kayo mga kayayam, palagay ko naman sa buhay nyo ngayon, no? Imposible hindi pa kayo nakaharap sa mga adik o naging adik na tao. Meron bang adik po na dire-diretso magsalita? Correct. Either English or Tagalog? Ang mga adik po hindi makapagbuo ng isang paragraph. Oo, parang si... Dalawang sentence lang po, hiwa-hiwalay pa, tumitigil pa. No? Si BBM, kahit sa foreign media, napakagaling sumagot. Kahit walang Napakagaling binabasa, magsalita. kahit walang binabasa. Di ba? At ang isang bangag po o adik ay singot na singot, lalo na kung cocaine. Oo. Wala pong gagawin niya kung ganun ang ganun. At saka lubog na yun dito, yung Oo, panga. hindi po ganun si BBM. At yung Mapungay yung mata. hindi, at pinaka ano pa dyan, isa na lang po ang kidney ni PBBM Oo. at asthmatic pa. Oo. Paano po siya makakapag-addict? At saka tingnan mo yung itsura niya. siya. Yung itsura niya, di ba? Decente, malinis, presentable. Oo. Yung iba dyan, hindi addict, pero mukhang hindi ba presentable. Ang problema po, ang ating mga kulto, wala na po ibang ipanira kay BBM. Wala na silang makita. No? Na ipapanira, kundi ang bangag-bangag na yan. Kaya paulit-ulit nilang sinasabi. Ayaw talaga tumigil ni Nalvinas. Sabi niya, may bahaw pa kami dito na lechon. Ipinala ko sa inyong tatlo para may makain kayo. Mga gunggong, mga palamunin kayo ng taong bayan, mga bayaran kayong tatlo. Pakilabas nga po ng bahaw. Mukha ba itong walang makain? hindi to alam ni Vid. Ano pangalan nun? Nalvinas. Hindi niya alam to kasi yung sa kanya yung sintas-sintas lang yung kwinikwintas nun eh. Yun ang bibili sa Boracay. Nald, ito, tignan mo ha. Yan Yung pendant ng ano ko, Yan ba'y bayaran? yung pendant ko, mas mahal pa sa buhay mo. Yan Di ba? Maya ka naman. Tama na, nakasan na tayo. Basta tayo ng comment, basta Hoy, bobo, tanga-tanga ka talaga. Bobo, bakit ayaw mong? Ano yan? Follicle drug test. Mga hoy, patay gutom. Siyempre, patamaan nito. Baka si Hindi, Nald. yan. Si Ano yan, Nald, si si Nald, si Nald. Gwapo pa rin si PBBM. Oo naman, gwapo. May ganun bang addict, di ba? Isa sa pinakamagandang istorya nangyari ngayon ay yung inaprubahang General Appropriations Act nitong yan. Monday ng ating Oo. Pangulong Bongbong Marcos, kung saan isa sa pinaka-highlight niyan ay 92.5 billion ang kanyang binito. Wow. Unprogrammed. Program allocations or budget, no? Oh. Tinanggal niya sa sinabit na General Appropriations Bill ng Kongreso. Okay? Kaya dyan- At ang sige, isa sige, pa sa sige. pinakamaganda dito, kaya mga ka-BBM, ay sinunod na ang DepEd or ang education sector ang makakuha ng pinakamalaking budget. Mahigit 1 trillion ang budget. ng Alinsunod sa education. konstitusyon eh. Alinsunod sa ating konstitusyon at kung hindi ako nagkakamali, pina-follow yung international standards na UNESCO. Yeah. 4% ng GDP. Ano yan eh, inline niya sa UNESCO eh. Kumbaga, ito yung global standards na dapat this amount should be spent doon sa education program. So, compliant po yung budget natin dyan sa standards ng UNESCO. At kakopi, panelista, sa loob ng ilang taon, from 2019 to 2026, ito ang pinakamababang unprogrammed allocation. 8 years. Oh. No? Sa loob ng 8 taon, no? 150.98 billion lang ang unprogrammed allocation. No? Samantalang yung susunod na pinakamababa noong 2021 ay 176 billion. No? 190, grabe no? Oo, so talagang pinag-aralan ng gusto, no?
Nung sinabit ng NEP, pinag-aralan ng gusto ng DBM yan, at pagdating naman sa both houses of Congress, pinag-aralan ng gusto, at sa BICAM, pinag-aralan ng gusto para magkaroon tayo ng sinasabi nilang ano tawag dito? Cleanest. Corrupt-free Corrupt budget. budget na 2026. At ang nakasentro pa rin po ito, yung core po ng budget natin sa human development ito Pansinin niyo, di ba? Sa human capital natin, increase natin yung, syempre, education sector. Di ba? Yung health at yung Sa welfare TESDA. ng mga Pilipino, yung mga programa ng DSWD, yan po yung nagiging focus. Yan po yung pinaka-core sa human development o yung kagalingang pantao. Pwede ba basahin, kakopy yung top 10 Ayan, budget? ang late naman kasi. Hindi ko makita. Sige, lakihan natin konti. Lakayan mo nga, Alex. Kaya O, mo sige. lakayan yan? Ayan. Ayan, nababasa na Maliit natin pa yan. rin. Konti pa. O sige po, ito po yung top 10 allocations no sa 2026 national budget. Number 1 po dyan, ang Department of Education may 1.15 Ayan. billion Billion. pesos po. Alinsunod po yan sa nakasaad sa ating konstitusyon. Ang DPWH naman po ay merong 530.9 billion budget po. So wala pong mga bagong infrastructure projects. Ito po yung may mga existing, yung kinakailangan ipagpatuloy. At wala yung flood control dyan. Meron yung mga dati pa. Yung mga dati pa. Dati. Pero yung walang dinagdag na bago. Walang dinagdag na mga flood control projects. Ikaw pre. DILG, 310.5 billion. Department, Paano ba sunod-sunod yan? Rumble yan pre, nakarumble yan. Rumble. Di, basahin natin Sige. sunod-sunod. Yung DOH. DA, 297 billion. DOTR, 141 billion. JOLC Judiciary, 70 billion. DOH, 448 billion. Dito kasama na yung zero billing dyan. DND, 310 billion. Ito mahalaga kasi sa AFP. DSWD, 270. Ito, importante rito kasi una yung mga pila dyan, mga DDS. Dole, 73.6 billion. So, etong mga to, nagawa itong budget na to nang walang halong corruption yan. Kaya nga binabansagan itong budget na pinaka-cleanest budget sa kasaysayan ng Pilipinas. Free, Transparent at yung ang program na binito ni PBBM, tama lang rin yun. Binabaan. Mga Diyos magagalit dyan Kasi syempre, idol nila si Amy Marcos Si Amy Marcos, imbis na tumulong para Ba't ano ba sinasabi na mag-set up ng measures para maiwasan natin yung corruption. Ang sinasabi niya, sinasabi ni Amy Marcos, baboy pa rin yan, giniling lang. Ibang forma lang din. So, typical. Nasanay ko, gayahin mo si Lauren Ligarda, di ba? Tumulong ka, mag-set ka ng mga safeguards, tumulong ka, mag-set ka ng mga priorities, ito yung dapat gawin, ito yung oversight functions na dapat gawin ng Kongreso para maiwasan natin yung korupsyon. Tama ba yung sa DepEd? 1 billion? 1 trillion yan. Trillion dapat yan. Kaya nga Hindi, nalito ko. tama yan. Tama yan. Yung presentation tama yan. Pero kung babasahin mo, 1 point something trillion na pesos yan. So, tama, mas malaki talaga sa Tama yung art card. Tsaka may na-screenshot ako rito. Good news talaga to. Kasama yan dyan sa topic natin na yan na eto, asa na ba yun Sige, tignan natin. Good news talaga Ang to. maganda dyan, isa sa palagi kong gustong tignan dyan, yung DOH, yung health. Kasi napakalaking bagay kasi yung So, magkaroon ng libreng mga panggastos ang mga di ba? Tungkol sa kalusugan ng ating mga kababayan. Lalo na kapag talaga ma-implement ng gusto yung zero balance billing, napakalaking bagay na lalo na sa mga mahihirap natin So, kababayan. eto pala, kaya pala, etong balita na to, kaugnay dyan sa DepEd na 1 billion na project. Kasi etong malaking proyekto sa edukasyon sa 2026, massive building ng mga classroom aabot sa 24,000 ngayong 2026. Malayo sa dating target na 5,000. So, ilan? 24,000. Yan yung sinasabi. Nakita ko yung interview ni Secretary Angara kanina. Sinabi niya, hindi niya naman sinasabi na matatapos agad ngayong taon na to. Pero ngayon pa lang talaga, sisimulan na talaga para ma-meet yung target na yan na 24,000 classrooms. So, pag sinabing massive, bulusok yan. Marami yan. Kasi multi-prong. Multi-prong approach ang gagamitin nila. May gagawin ng DSWD, ang DPWH, may gagawin ng LGUs. Kumbaga, sama-samang lakas ng iba't ibang ahensya ng gobyerno, yung mga pwedeng gumawa ng classrooms, gagawa. Even yung civic groups, tutulong na rin sila Correct. Yung mga, kahit mga Chinese organizations, tumutulong yun sa paggawa ng Kasi classroom. kaya mataas yung backlog. Kasi alam naman natin nangyari sa DPWH, di ba? Naging concentrated sila sa flood control projects. To the point na 22 classrooms lang yung nagawa.
Kasi yan, concentrated na eh. Kaya ang major reform ngayon, yung mga local government units, sila na ang magko-construct ng mga classrooms. So malaking bagay din yan. Kasi alam din nila yung terrain eh, kung saan itatayo yung mga classrooms na yan. Kaya tama lang talaga na medyo natutuldukan na itong issue ng flood control at andun na tayo sa mga states na pinapakulong na. Kasi para yung DPWH makapag-concentrate na sa kanilang trabaho. Oh, maganda nakita ko. Tingnan niyo, papanoorin niyo, no? Yung mga kung saan umaasa ang mga magsasaka sa DA. No? Ang laki ng budget, 297 billion, pang-apat sa pinakamalaki. Yung DOH, pang-5 sa pang-ilan ba yun? Pangatlo. Oh. Tama, pangatlo sa pinakamalaki. Dapat naman. Maraming kababayan natin makikinabang yan. Tapos yung DSWD, no? Pang-7 sa pinakamalaki, dyan yung social services, kaya importante. Tuwa-tuwa nga yung DDS dyan. Kaya itong budget na to talagang nakasentro sa mga pakinabang ng ating mga kababayan. At yung DND. Oo, yung AFP, swerte ngayon kasi matindi yung gagawing modernization kasi sa laki ng budget nila na yan. Pang-5. Oo. And yung PhilHealth din, kaya malaki po yung budget ng PhilHealth kasi yung utos ng Korte Suprema na ibalik sa PhilHealth, yung nauna nang naisauli sa National Treasury, ibabalik na po ulit sa kanila yan. Kaya nadoble po yung kanilang budget. Ibig sabihin, mas marami pa pong mga packages ang may enjoy natin mula sa PhilHealth dahil tinaasa na po yung budget. Kasi kung hindi nabigyan ng subsidy, tumaas ang mga budget ng mga coverage ng mga benefits ng mga PhilHealth members. What more kung meron pang bagong budget na mapupunta. Ito naniniwala talaga ako na talagang maganda, malinis, walang kurap itong budget na to kasi walang nagkahul-kahul eh. Hindi gaya nung last year, dami kumahuli, di ba? Ito major highlight din ito eh. Di ba malaki yung budget sa social services natin, sa DSWD? Isa din po sa pinaka-measure na nandito sa budget na ito ay yung mga politiko, hindi dapat sila mag-engage sa mga distribution ng aid, ng tulong, mga financial assistance. Kasi ginagamit ng mga politiko, galing sa akin to, pinapalabas nila, pero galing sa national government yan. So matindi na po yan, ipinagbabawal po yan, mahigpit na ipinagbabawal sa politiko na mag-engage kayo, even yung mga mayor, mga councilor na mamamahagi kayo ng pera. Ang importante dyan, magkaroon talaga ng equal opportunity para sa ating mga mamamayan, lalo sa mga mahihirap, na kapag nangailangan talaga ng mga health services, mabibigyan lahat. No? Hindi yung nangyayari nga na sinasabi niya, patronage politics, kung sino lang malapit sa politiko, yun lang ang nabibiyayaan. With this move na ginawa nila sa 2026 budget, wala nang ganun. No? At yung sa DPWH, kung titingnan mo, medyo mababa siya, di ba? Noon 1 trillion mahigit ang budget niyan. Ngayon, 500 billion something lang. Kasi nga, yung cost ng construction, bumaba rin. So, kumbaga, yung natitipid mo dyan, yun ang pwede mo gamitin. Halimbawa, sa rehabilitation ng Maharlika Highway, hindi ka nahingi ng additional budget. Kasi yung natipid mo doon sa pag-reduce ng cost, yun ang ilalagay mo ron sa pag-construct ng Maharlika Highway. So, eto, basa tayong comment. Tapos ka na ba, pre? Etong si Nald Viñas na to, paborito ko eh. Sige. Ano sabi? Puro palerista, palerista. baka naman crush ka niyan. Hater mo yan eh. Bakla siguro to, crush ako, di ba? Puro palerista eh. Follower mo ata eh. Ewan ko. Siguro, nangihingi yan sa akin. Hindi mo na pagbigyan. Ay, natandaan ko na. Nag-message sa akin yan, nangihingi pang Gcash. Pang di mo ganon. nabigyan? Hindi ko nabigyan. Pang ano? Pang ganon. Pang singhot. Baka naman pumila baka may sipon, baka may sipon lang. Baka sa taga-tagig yan, pumila ng bigas. Ewan ko lang. Malamang yan. Walang trabaho yan. Kaya busy sa pag-comment, walang trabaho yan. Sabi ni Sampaguitay Yang, oy, papansin pa more para mabasa ang message mo, naka-lock profile. Di duwag ka pala. Ay, wala. Yan, basta mga naka-lock profile, mukhang aso yung ganyan. Naka-lock profile yan, naka-lock profile. Wala yan, duwag yan. Karamihan talaga ng mga DDS. Siguro sa 100 na DDS na nagko-comment sa akin, isa lang yung hindi naka-lock profile. Sino lang? Baso pa yung profile picture. Di ba? Lahat naka-lock profile eh. Bakit? Kasi kapag bibira ka, dapat hindi naka-lock profile para nakikita na legit yung totoo. Totoong pagkatao ng mga troll. Hindi troll. Kasi karamihan. Di ba? Kaya hindi makapag-rally kasi puro troll. Kaya hindi makapag-rally ng marami sila. Yung libo-libo. Hindi nila kaya. Kasi nga, puro troll. Tama. Pero pag sa comment, dami. Diba? Talagang binabudgetan ako. Nahack na nga ako eh. Pero pag tinawag sa rally, ilang piraso lang dumarating. Di ba? Gaya nga natin sinabi. Nagagalit na yung mga money vendor dahil lagi silang lugi. Di ba?
Hindi, baitan mo daw kasi pre. Baitan mo ng konti. Hindi nga eh. Masarap mga sir ngayon kasi restricted tayo. Wala tayong iniiwasan kasi nga yung pinakamatinding pataw na restriction, yun yung dinadanas ko ngayon. Kaya kung makapanglait ako, makapang-insulto ko, ganun-ganun na lang. Wala akong pinangingilagan eh. Huwag nating tulus, di ba? Oo, kaya pag nawala yung restriction ko, ay mabait na naman tayo. Okay. Diba? O siya, sige. Move on tayo sa ating third segment. Pag-usapan muna natin itong rehabilitation sa EDSA Busway. Tayo habang nagse-celebrate ng Pasko. Sa EDSA. Sa EDSA. Maganda yan, maganda yan. Habang nagse-celebrate tayo ng Pasko at Bagong Taon, yung mga kawani po ng DPWH, in fairness, Secretary Vince Dizon, ay tuloy-tuloy sila sa pagkayod para ayusin yung bahagi lang ng EDSA, ha? Bahagi lang muna. Yung busway o yung bus lane dyan, maganda na. Maraming mga videos online na nagkakalat, yung asfalto, maganda na. Sabi ng mga dealers tuwan-tuwa na kayo dyan. Dalawang Sabi, patong, parang ganyan yung patong eh. asfalto lang, no? Oo. At mula dyan sa may hanggang Orense yan sa may bandang Guadalupe, lagpas ng Guadalupe, no? Prioritize muna nila kasi nagkaroon sila ng inspection dyan. Sila Secretary Vince, in-inspection nila yan. At yan, may video. Sige, pakita natin Pakita yung natin video. yung magandang ginagawa dyan sa EDSA Ang Bus. ganda nga, yung sa may mountain. Kung mag-weekend siguro, Friday. Friday ng gabi. Ano bang pinayagan ba tayo ng ano? Ano bang sabi ng MMDA pag Sabado-Linggo? Pwede po. Sir, reblocking ho tayo ng Friday night hanggang Monday morning ho, early morning. Pinayagan tayo ng MMDA. Oo. Nang reblocking ho. Weekend lang ho tayo. Pero Weekend lang ang reblocking. weekday, sir, overlay. Okay, Overlay. asphalt overlay. Okay. Pwede na yan. Diluin mo ha. Hindi pa po tapos yan ha. Portion pa lang po yan kasi ilang araw lang yan December 24 hanggang January 5 lang yan. Pero maganda na po yung resulta. Magpapatuloy pa yan kasi 8 months ito Oo. Na pagpapaganda na EDSA Busway. Tuwing alas 10 ng gabi, hanggang, kung tama ako, hanggang alas 4 ito ng madaling araw, ginagawa nila yung mga bus lane. Yan muna yung priority. 6 hours lang, ano? 6 hours lang. Mabilis Kasi yung technology na ginagamit nila dyan, world class. Oo. Oo. So yung Ang ganda nga, yung espalto na yan, Very smooth. nadaanan ko kanina mula Mantrade, pagbaba mo ng flyover sa Mantrade, hanggang doon sa paakyat ng Estrella flyover, parang 2 lane na yung nagagawa nila Talaga? kasi yung third lane, doon ako kaganina. Pero kasi hindi doon pa yung mga motor, pinapadaanan. Pinapadaanan na. Pinapadaanan na. Pinapadaanan na. Dadaanan mo mismo. Oo. Ay, hindi ka doon sa bus lane kasi sa bus lane bawal. Hindi, doon nga ako sa third lane sa mga motor. third lane. Pero naka-espalto na rin. Ayos, no? Hindi, di ba sabi nyo, bus lane lang. Bus lane, Hindi. yun kasi priority. Mula sa Magallanes pagbaba mo ng flyover hanggang pag-akyat ng Estrella, kasi papunta ako Mandaluyong, hanggang third lane. Ang ganda Oo. Ang kinis Makikita mo, napakakinis, napakaganda na Yan, trabaho. sa ano na yan, papunta ng Estrella yan, Benja, LRT na yan. Oo nga, O, tama. di ba? Naka-espalto na. Magaling talaga to si Secretary Vince Oo. Dizon ng DPWH. No? So, etong si Secretary Vince Dizon pala, di ano pala to? Hindi ito nag-enjoy ng Pasko at New Year kasi busy. Naka-monitor no? Oo. Kung di ako nagkakamali, nagbakasyon lang siya sandali. And yung bakasyon talagang deserve niya naman. Oo naman. Dahil talagang simula nang na-appoint niya sa DOTR, dire-diretso yung sakit na ulo na dumating sa kanya. So kahit sino naman tao, kailangan natin mag-refresh. Kailangan natin magbakasyon, magpahinga muna. Tsaka once a year lang naman yan. Oo, tama. At so, syempre, kailangan niya rin makasama ang kanyang pamilya. Oo naman. Diba? Oo Kaya naman. yung Pero immediately, after pagkagaling sa bakasyon, ayun, trabaho na Stress naman. na naman. Ayun, katulad ng in-inspection na nila yun. Yung DOTR tuwan-tuwa yung DOTR sa DPWH Siyempre, dyan din galing si Secretary Vince, di ba? Kasi mabilis yung progress. Ang bilis ng pagbabago dyan sa EDSA. Malaking bagay yan. Kaya nga kung titingnan mo yung EDSA ngayon, maninibago ka Dati, kapag dumaan ka dyan, para kang nasa buwan. Nasa Davao. Oo. Nasa Sa Davao, sa secondary roads ng Davao. Oo. Lubak-lubak din Ngayon, grabe. Smooth na smooth. Lalong-lalo dun sa may ilalim na ng EDSA na talagang lubak-lubak dyan. Dun sa may Ayala. Ngayon, smooth na smooth kapag dumaan ka dyan. Maramdaman mo yung espalto. Talagang first class yung espalto. Hindi yung espalto na tapal, bakbak agad ha. Hindi Masisira ganun yan. agad. Oo. Eto kahit ulanin ng ulanin yan, hindi yan masisira. Ang maganda dito, hindi lang naman ito usapin ng mabilis na biyahe. Oo. Safety din yan ng mga motorista. Oo. Sa Pilipinas, among ASEAN, isa tayo sa may pinakamataas na kaso ng road accidents dahil sa mga kalsada na hindi maayos. Mga road signs, hindi magaganda, yung spalto, hindi pantay-pantay, yung kalsada, hindi maganda. Pero dahil po sa rehabilitation ngayon sa EDSA, expected natin na bababa po yung road accidents natin
dyan sa EDSA. So, Ang malaking tanong, bagay yan. bakit hindi ginawa yan nung panahon ni Digong? Eh kasi nga, Bakit si BBM lang? Kasi nung panahon yan, puranik lang. Puranik lang yan. Parang hindi mo gagawin, pare. 13. Oh, di ba? Iba pa yung mga nag-guess nga na kaya. Sobra sa isang linggo. Pero sa isang linggo, 7 araw lang. Oo Pero siya, nga eh. 13. Paano mo gagawin yun? Twice a day. So eto, legacy na naman ni BBM to ha. Baka angkinin nyo na naman. Okay, Tatay Diba? Digong yan. Oh, sasabihin kay Tatay Digong Hindi, yan. baka naman sabihin, matagal na naman plano yan. Matagal na di ba? plano. Hindi lang ginawa. Oo. Kasi Ito, nagka-pandemic. legacy ni BBM to. Kada daan natin dyan pag wala na si BBM sa pwesto. Ah. Kada daan natin dyan makikita natin. Si BBM nagpagawa nito na hindi napagawa ni Digong. Ganun lagi papasok sa isip ng mga Pilipino niyan. Correct. Kung Diba? ka na, smooth na, di ba? Oo. Diba? Smooth. Napakaganda. O siya, sige. Okay, susunod. Move on tayo sa ating next topic. Ito naman punta tayo dyan sa Cagayan. Kasi bukas, naku, isa na naman pong world-class na tulay ang bubuksan dyan po sa Apari, Cagayan. Itong tinatawag natin Apari Kalamanyugan Bridge. World-class po yung disenyo nito. Ito po 1.5 kilometers. Napakaganda po ng pagkakagawa at locally designed. Oh. Usually kasi ang mga tulay natin, pinapattern natin sa ibang bansa. Ito, locally made. Ibig sabihin, ganito po kahuhusay yung ating mga engineers, yung ating mga mga architects, kung bakit nakapag-produce sila ng ganitong napakaganda ng tulay. At bukas, January 8, inaasahang bubuksan na po yan sa publiko. Wow. Yung tulay na yan. Napakabilis, no? Apari Kalamanyugan Bridge yan. Kailan ba nasira yan, ka-coffee? Actually, ano to, bago. Bago Bagong talaga construct siya. ito. Bago construction. To be fair, 2021, sinimulan yung construction yan. Okay. Ang problema kasi nagkaroon ng pandemic. Hmm. Na natigil yan. Oo. So, nung umupo si BBM yan, ipinagpatuloy na yan, tapos na yung pandemic, tuloy-tuloy na yung construction, mabilis yung construction, and bukas, magagamit na po natin yan. Napakagandang bridge. Aangkinin na naman pala nila yan. Sigurado Kasi, yan. of course, Sabi sasabihin nila na naman. project ni Tatay Digong na naman yan, di ba? Sigurado. Sigurado yan. Kasi sabi nila 2021 aangkinin na naman nila yan. Basahin ko lang yung ibang facts dito. ha? Sige. Ngayon kasi isinasailalim po ito sa load testing. Ito pong Apari Kalamanyugan Mega Bridge. Noong January 5 po yan, bago po buksan sa publiko. Para matiyak natin na kahit na anong mga sasakyan, pwede pong dumaan dyan. Ang ginagawa pa nila dyan sa testing nila, meron pong 8 sasakyan na mga 10-wheeler trucks po yan na may mga kargang graba at bato at sabay-sabay na dumadaan sa tulay. Yung bawat truck ay may bigat na 40 tons o tonelada. Ibig sabihin, matibay. Sobrang tibay. Na-imagine nyo yung San Juanico Bridge. Ang San Juanico Bridge, ang capacity niyan, 33, di ba? 33 tons. Ito pong tulay na yan, kaya niyang i-accommodate kahit 10 na sunod-sunod ng mga trailers na mayroong 40 tonelada kada isa. Wow. Importante Napakatibay. kasi yung tulay na yan. Kasi yan yung daan papuntang Ilocos Norte, Ilocos Sur. Yung tulay na yan. Pag galing ka ng Cagayan. Oh, wow. Yan, yung tulay na yan. Kasi dyan kami malapit. Gonzaga, Cagayan lang ako eh. Lapit lang sa amin yung tulay na yan. Yan, inaasahan pong malaki ang may tutulong nito sa mga residente po at ang biyahero sa unang ikalawang distrito ng Cagayan. First district ng Cagayan po, dahil mas magiging mabilis po at mas ligtas yung kanilang biyahe. Mamaya, kung maganda, mapakita natin yung bridge na yan. Napakaganda po yan. World class yung disenyo. Tayo hindi tayo nakasama? Ba't hindi tayo nakasama dyan? May vlog tayo ngayon, may podcast tayo ngayon Bagay, eh. no? Bukas, Kasi diba? kung bukas yan, dapat sibat na tayo kanina tanghali. Kaya nga, tama. Marami pa naman pagkakataon. Mapupuntahan next pa rin po time. natin yan. Ma'am Mitch, next time. Sama tayo dyan. Sige, basa muna tayo ng comment, bago tayo mag-proceed sa ating last topic. Sino yung basher natin dyan? Si ano? Sinad. Nads, ito, papatunayan ko sa mga nanonood na etong si Nads Binyas, bobo ha. Papatunayan ko etong si Nads Binyas, bobo ha. Okay, tatanungin kita si Nads Binyas. Nads Binyas, i-comment mo kung ano yung proyekto ni BP Sara. Comment mo. Kahit isa lang. Kahit Sige, isa lang. kahit isa lang. Tingnan mo yung comment Hindi, tatlo. Gusto ko, tatlo. Wala naman tatlo, pre. Para masabing deserve niya yung 31% na net. Sige. Parang Mahirapan trust. yan. I-comment mo, Nats Binyas, 3 project ni BP Sara. Seryoso ha, pakisabihin mo na naman dyan, palarista, bangag ka, gwapo ka nga. Gano'n, baka gano'n Bangag ka naman. So habang nagko-comment Oo. si Nash Viñas, batiin ko muna yung aking kaibigan, Balesteros Suset. Hi, Hi. Suset. Thank you, Shout thank you. out to the powerful trio, Kakopi, Ay, Palarista, salamat. Yayam Dizon. Okay, thank you. Ito si Ma'am Suset, Suset, matalino to. No? Hindi yan dilis. Hindi katulad ni Viñas yan. At ito yung verbo, yan, inumpisahan niya ni Digong admin. Pero, umpisa lang, poste, hindi tinuloy. Dahil daw sa COVID. Brenda Mamaril, good job po, PBBM. Hindi, at tanong dyan, kung sinimula ni Digong at hindi natapos, asan na yung budget?
Actually, may natira pa namang budget. Ang problema, kinulang na. Kasi Alam mo, kailangan mag-shell out eh. Total, pinag-usapan tungkol sa budget nung panahon ng pandemic. No? Dapat talaga maimbestigahan kung saan napunta yung trilyon-trilyon inutang noong pandemic. Correct. At hindi lang yon. Tatandaan nyo na naglabas ng kautusan si si Digong na yung ibang mga pondo o karamihan ng mga pondo ng mga ahensya ng gobyerno ay gamitin sa pandemic. Correct. So, saan napunta yon? Kasi natigil nga yung mga... Ilan yun? Ilan trilyon? Ilan trilyon? 7 trillion ang inutang ng panahon ni Digong eh. Hindi ba sa face shield lahat napunta yun? Hindi. Iba-iba. Basta karamihan yan tungkol sa pandemic. No? Tapos, yung budget pa na nilaan no, ng 2020, 21, 22, no? Yung iba doon, pinalagay niya pa sa pandemic pa rin. No? Tapos umutang ka pa. Tapos umutang ka pa 7 trillion. So, dapat yan maimbestigahan talaga yan. Oo. Kasi, O, itanong mo sa mga kababayan natin. O. Nash Binyas, baka alam mo, kahit alam namin hindi mo kayang sumagot ng matalino, sagutin mo yung tanong ko, saan napunta yung 7 trillion? Na Kasi inutang common sense ni- Common sense, di ba? Wala ka na ginawang ni projects. Digong. Dahil ni-realign mo na sa pandemic, sana, enough na yung budget na yan sa pandemic. Bakit kinakailangan mo pang Correct. umutang? Oh, Di ba? diba? Common sense Yun eh. Kaya Oo. dapat talaga maimbestigahan O, yun. tingnan mo. Hindi na nag-comment yung Lads di na- Binyas. di na, Wala eh. Wala kasi project si Sarah kaya hindi na nagko-comment. Oh. Oh. Di ba? Pahiya. Oh, sabi ko sa inyo, tanga yan eh. Ang talim mo kasi magsalita eh. Di ba? Hindi na nag-comment. Oh. Wala kasi may comment na project ni Sarah. Wala na. Baka Wala hindi, na, wala na. Natulog na. Anyway, sige, move on tayo sa ating last topic for tonight. No? Punta tayo dito sa Sustainable Livelihood Programs. Ang DSWD pala ngayon, maganda yung programa nila. Ano? Kasi pinupuna, di ba, puro dole out lang. Puro Tama. corpus lang, puro AX lang, puro tupad lang. Itong DSWD, meron silang tinatawag na SLP, yung Sustainable Livelihood Program, na sisimula ng negosyo, pagbibigay ng puhunan, hanggang mapatakbo na nila yung negosyo, nakabantay sila. Maganda yan. Maganda Diba? yan. So para hindi ka Para hindi lang dependent. mapunta yung puhunan kung saan Gusto lang. ng mga DDS yan. Una naman sa pila yan dyan. Pwede. Oo. At ang maganda rito, ang kabuhayan po na naibigay na sa mga kababayan natin, umabot na sa 235,000 ditong 2025 lang. Napakarami. So, Magkano? ibig sabihin 235,000 na beneficiaries. Natulungan. Natulungan. Tao. Magkano ang binibigay? Depende ito eh. I'm not sure Depende lang. sa Wala proyekto tayong siguro, figures, no? Depende siguro sa depende yan. business. So, Pero maganda yon, hindi lang yung pagkabigay ng pera, Yun na yun. kakalimutan mo na. Oo. Alis ka na sa kanya. Correct. No? Importante yung mentorship eh. Yung pag-guide Oo. no? Doon sa nakahawak ng puhunan sa negosyo. No? Para mapalago niya yung negosyo niya at para hindi maubos lang kung saan lang yung puhunan, dapat talaga tulungan siya ng gobyerno para mag-guide na maayos. correct. Para hindi sayang. No? Oh, tama yung ginawa ng DSWD na yan. Tama talaga yung i-guide nila. Kasi hindi naman lahat na magnegosyo, kala mo, yun na yun. Naku, napakahirap magnegosyo. Yun ang Ako, sa buhay ko, parang nakasampung negosyo ko bago ko Totoo yun. nag-boom sa bigasan. Hindi lang naman ikaw eh. Ultimong yung mga billionaires, yan ang sinasabi. No? Sa dami ng kanilang Naging negosyo. negosyo, mas marami yung failures Oo. kesa yung mga successes. Oo. Yun yung isang mali sa mga OFW. Kasi ang mga OFW, di ba, uwi na akong Pilipinas, magnenegosyo na lang ako. Nako. Hindi ganoon kadali yun eh. Kasi Mga you need, empleyado. you need to have the experience. Diba? Mga- Diba? So kung yung retirement fund mo, i-invest mo sa negosyo, bakit doon ka pala mag-start? Pag nalugi ka, wala ka ng retirement. Oo. Diba? So, Di ba yun may ang mga kulang. ganyang empleyado na magre-resign na ako, magdinegosyo na lang ako. Ako, mag-retire. wrong Hindi move ganon. yan. Wrong move. Wrong move yan. Kaya Unless- hanggang unless maaari, nag-skip ka. kung kaya nyo, habang nagtatrabaho kayo, sideline kayo ng negosyo. Or yung Pare mga- anak kong pangalawa, yung babae. Oo. Nagtatrabaho na siya, pero may negosyo siya na maganda rin ang kita. So, Oo. Or magandang alternative na hindi ka na masyado ma-stress, yung passive income. Di ba? Well, bili ka ng Correct. kaunting lote, yung kahit rights lang, di ba? Patayuan mo ng kubo-kubo, may rental ka 2.5. Oo. Di ba? Every month may darating sa'yo. Iba kayo tinatawag na the power of compounding. Kung meron compounding kayo interest. extra money na pwedeng invest, kunyari sa trust fund na kumikita na mas mataas sa interest. Tapos every year, kung ano man yung principal at interest mo, i-reinvest mo uli. Compounding, palaki ng palaki po yun. Sus, Baka huwag na tayo within- lumayo. Sa within gold the lang. Sa 10 gold years lang. na Kung pala- kita ka na sa gold lang. Tama. So, gold lang. kaya ito, marami mga gold eh. Di ba? Kasi yung binili ko sa Dubai na gold, kumita na ako ng 91,000 ngayon. September lang yun, ha? Yung ano po, yung binili kong sing-sing na 25,000, wala pang isang taon, binenta ko last, nung araw lang, no? Naibenta ko po ng 44. Magkano bili mo?
25,000 ko nabili, nabenta ko nung isang araw lang ng 44,000. Wow. So, Diba? 90,000. 19,000 ang kinita ko, wala pang isang taon. Sa isang Diba? sing-sing lang po yun, katulad nitong sing-sing. So maging wise tayo. Oo. No? Hindi natin lagi iaasa sa gobyerno. Oo. Halimbawa, ganitong programa ng DSWD, opportunity nyo na yan eh. Kahit sabihin natin, bigyan ka ng 5,000, pero yung skills na ibinibigay sa inyo, yung training eh, malaking bagay yan, hindi mo mapipresyohan yan, di ba? Tama. I-avail natin itong services ng gobyerno. At the same time, pagsikapan natin para mapalago yung negosyo. Oh, yan yung maganda sa administrasyon ni PBBM na ginagabayan yung mga kababayan natin na gustong matuto magnegosyo. Kasi nga naman, siyempre, kapag nag-boom ang negosyo, hindi nahihingi sa gobyerno yung mga yan. correct. Maganda yung Ang mahalaga lang talaga maraming nabibigyan ng pagkakataon. Oo. Dahil imbis na napupunta sa bulsa ng mga korap, no, ay napupunta na lang sa taong bayan. Oo. Lalo na with this budget na pinasa nung Monday, no, yung pinirma ng Pangulong Bongbong Marcos, maraming pakinabang yan sa taong bayan. Kaya dapat i-take advantage natin yung ganyang sitwasyon. Merong may 5-year livelihood sustainability plan. Sige, rundown lang natin ha. Ito po yung mga proseso na pagdadaanan once na maging beneficiary po kayo ng SLP. Number 1, yung punla o seeding. Tinuturuan ng mga kalahok ng basic business skills at tamang pag-uugali po sa trabaho at sa pagnegosyo. Number 2, yung sprout o yung usbong. Mas pinapaigting po yung capacity building para sa kabuhayan. Number 3, sibol o yung budding. Pagpapatuloy ng training at pagbuo ng partnership and linkages. Importante din may enough network kayo, no? Pang-4, yabong o yung fruition. Inaasahang kaya ng patakbuhin ng proyekto ng may kaunting gabay. So hindi mo na iasa sa gobyerno, ikaw na mismo magpapatakbo sa negosyo mo with little guidance lang po from our experts, no? At panghuli yung ani o harvesting. Handa na ang mga beneficiaries na pangasiwaan ng mag-isa ang kanilang kabuhayan. Sa pamamagitan po nitong Sustainable Livelihood Program, nababawasan po natin yung mga dependent sa gobyerno kasi kaya na nila tumayo on their own dahil tinuruan na po sila pagkaroon ng negosyo. Thank you sa Marcos administration, they come up with this kind of program. Sustainable. At saka hindi lang yan. Hindi lang yan yung mga proyekto ng DSWD. Tandaan natin yung walang gutom kitchen. Isa pa yan. Dami nang napakain yan ng mga kababayan nating mga... Ay, yan ba yung si Ikaw, PBBM pa yung nagsiserve minsan? Correct. Sa Pasay. Hindi, alam mo, panderista, nakakatuwa dyan, yung pagkain, ang sasarap. O kaya nga Tapos kumpleto pa, ang Para malalaki. may prutas pa eh, no? May orange, apple, ang lalaki. Oo. Hindi yung mga maliliit lang na parang pang mga di ba? Tapos may drinks pa. No? Napakasarap itong pinapakain. At yan ha, Walang gutom yan kitchen. ha, hindi kay BBM yung utak, kay First Lady po yan. Oo. Initiative Siya- ni First siya Lady yung yung nag-umpisa niyan. walang gutom program na yan. Kasi nga, mahirap kasi talaga maging yung mahirap ka na wala ka nang makain. Kasi alam naman natin dyan sa Pasay. Buti nga sa Pasay eh. Kasi sa Ross Boulevard, ang dami dyan yung mga food Alam mo, deliverers. pag ako nagkaroon ng extra funds, yan din ang gusto kong gawin. Yung mga parang soup kitchen ba? Lahat Sa'yo ng naman, nagluluto- walang kain program. Oh, yun, yung, Diet. Kasi ginawa ko na dati magpakain, di ba? Kwento ko sa inyo, nagpakain na ako dati ng mga malnourished na bata. Oh. 300 na bata everyday. Dati, for 3 months, nagpakain. Kaya kapag nagkaroon ulit ako ng extra na money, ganyan pa rin ang philanthropy na gagawin ko. Kasi importante yung lalo sa mga sa mga bata na dapat hindi sila kulang sa pagkain o sa sustansya sa katawan para makapag-aral sila ng maayos, para magkaroon ng magandang pag-iisip. At kapag nakapag-aral sila maayos, hanggang sa makagraduate sila ng kolehiyo, yun ang mag-aangat sa kanila sa kahirapan. Isa pa sir, Napaka-importante yan. total pinag-uusapan natin estudyante at pagkain. Yung Department of Education, actually malaking chunk, di ba, napunta sa DepEd. Bahagi po doon mapupunta yung tinatawag nating school-based feeding program. Actually yung model dyan sa Valenzuela, no, may kitchen sila dyan na araw-araw, pinipili lang, syempre hindi malatang estudyante pwedeng pakainin, no. Araw-araw kayo, makakainin kayo. Kasi tama yung sinasabi ni Sir Yaya May, kapag busog yung tiyan, busog din yung utak eh. Oo Makakapag-isip siya ng maayos eh. So yan din po, pinupondohan na rin po ng gobyerno natin dyan. Kasi hindi naman lahat ng eskwelahan may ganyang programa. So inangat na po yung budget natin dyan, yung pondo, inangat na ngayong 2026 para mas maraming estudyante pa yung maabot nitong school-based feeding program. Tama. So, Palarisa, sabi ni Jan Aquino, nawala na Sinald. Kaibigan natin si Jan, napansin. o, di ba? Ganyan na itanong mo. Anong proyekto ni Pisara? Sinal naman. Ba? Walang naisagot. Ganyan yung mga DDS. Ito, Gilis din oh. Ay, mga kabibian, pwede ba tayo magsingit ng isang topic? Sige. Kasi meron lang ako na nabasa dito sa social media ko. Importante din to. Kasi maraming nagsasabi na dapat yung tungkol ba doon sa pondo ng PDIC,
Philippine Depository Insurance Corporation or company, no? Na 107 billion ata napunta na ibalik sa National Treasury katulad nung ginawa sa PhilHealth, di ba? Na 60 billion. Eh ngayon, may mga sektor na nagsasabi na ibalik na rin daw ng gobyerno 'yon, no? Gusto ko lang sabihin tungkol diyan na ang sabi po ng Bangko Sentral ng Pilipinas Governor si Eli Remolana ay enough ang funds ng PDIC, no? At not necessarily naman kailangan nila yung 107 billion. Pangalawa, no, ang Supreme Court, ang decision ng Supreme Court, ang binabanggit lang ay tungkol lang sa PhilHealth 60 billion fund. At walang binabanggit tungkol dun sa PDIC fund na 107 billion na kailangan ibalik ng gobyerno. Kailangan lang may ipaliwanag sa taong bayan, maging klaro lang yan. Dahil yan ang sinasabi ng ating magaling na Executive Secretary, Ralph Recto. Ano masabi mo, Paco? Ano kasi yan yung PhilHealth kasi ay ibang issue. Oh, correct. Kasi yung pondo na ibinigay sa PhilHealth, may batas yun eh. Tsaka may members involved. Oo, may batas na sinasabi dapat mapunta lang yan sa health programs doon sa PhilHealth. So, magkaiba na agad sila ng sitwasyon si PDIC. Alam ko si PDIC, ano yan eh, GOCC yan. GOCC Kapag yan. ikaw ay government-owned and controlled corporations, alinsunod sa batas, yung revenue mo dyan, yung excess fund mo, yung profit, yung term, no? Yung half niyan, kailangan mong i-remit yan sa National Treasury. So, Lalo na yung hindi mga nagagamit na pondo. Correct. So, ang gobyerno may karapatan na gamitin ang lahat ng unused funds Correct. ng mga GOCCs. kasi bakit importante na makuha na mapunta sa National Treasury yan? Kasi para bumaba yung ating deficit. Diba? Saka, para hindi na tayo umutang na umutang. Correct, hindi ka na umutang. Mabawasan yung utangin natin. Kasi may pondo naman pala nasa kabila. Kasi Oo. para magkakapatid lang yung government agencies, correct, di ba? Sobra yung kabila. O sige, ipahiram mo muna. Para hindi na utangin ng nanay Oo. sa ibang bansa. Ibang-iba yung case ng PDIC doon sa case ng Oo, PhilHealth. kasi yung PhilHealth kasi, ang isa sa malaking issue dyan ay yung contribution dyan, kino-contribute ng mga members. Sa PDIC, hindi naman ganyan eh. Wala correct. namang members, wala mga, hindi naman tayo sinisigil ng monthly para ibigay dyan sa PDIC, unlike sa PhilHealth. No? Kaya napakalaking pagkakaiba. Kaya siguro hindi na rin tinakel ng Supreme Court yan sa kanilang desisyon dahil yun nga, sa malaking pagkakaiba na yun. Case to case din talaga. Correct, Yung correct. diba? Kaya for the meantime, as far as the government is concerned, as far as Executive Secretary Ralph Recto is concerned, tama naman yung kanilang ginawa, no? At wala namang nagbabawal sa kanila o nag-uutos sa kanila na ibalik yung 107 billion. Anyway, pwede mo nila i-challenge sa Korte Suprema. Di ba? Oh, di I-challenge challenge nila. sa Challenge nila. Korte Suprema, another case na naman yun. Sasagutin ng gobyerno yan correct. Solgen. ng tama, ano? For the meantime, no, gusto kong paniwalaan at talagang papaniwalaan ko yung sinasabi ng governor ng Bangko Sentral dahil napaka-credible nito. Yung Correct. integridad nitong governor na rin, napakataas. Na meron sufficient funds ang PDIC to answer for all liabilities na posibleng ma-acquire nila kapag may mga nagsasarang mga bangko. Tignan mo, palalabasin na naman ng mga DDS yan na corrupt. Kasi may nabasa na ako article niyan eh. Parang, hindi article, comment. Para sinasabi nila, anong ginawa niyo sa pondo ng PDIC? Diba? Palalabasin na naman nila ninakaw. Hindi po ninakaw. National Treasury. Nasa National pondo. Treasury Nasa at kaban pa rin ginagamit ng po sa bayan. mga ano yan, mga pangangailangan na ating bayan yan. Alin po ang pipiliin nyo? Umutang ng panibagong utang ang gobyerno or hanapin na lang ng pondo Yung excess sa iba't funds. ibang agencies, sa iba't ibang GOCCs na makakakuha sila ng pondo at yun ang gagamitin imbis na utang. Correct. At isa sir sa budget to, nabasa ko rin to, sa 2026 budget natin, kaya bumaba yung unprogrammed funds, appropriations, no? Kasi yung pondo para sa GOCC na-reduce. Correct. Malaking bagay din yun. Kasi ang GOCC, ideally, dapat mag-generate siya ng revenue on its own, di ba? Correct. Para hindi na siya laging dependent sa gobyerno. Yan yung setup niya eh. Oh, at yun nga, tama ka, no? Yung 50% dapat nakita nila, at least, no, pwede nila ibalik sa I-remit sa National Treasury. National Treasury. So, walang lalabag sa batas na naman dyan. Kaya again, pag sa tingin ninyo, unconstitutional na naman yung ginawa, questionin nyo sa questionin Supreme sa Court. Supreme Court. Oh. So ito patuloy ko. Yung Mayon Volcano pala, nag-aalboruto ha? Yes, so... Oo. Ano ba? Kailan yan? Ngayon lang? Oo, kakaganina. Alert level 3. 3. Yeah, correct. 3 Oo, yan. kaya mga kababayan natin dyan, mapabibiyon ka man, mapaduterte ka man. Ingat po Ingat. kayo dyan. Ako, lalo na sa may paahanan, malapit. Ako, ingat-ingat Kaya ano po kayo yan dyan. very essential dyan sa issue sa Mayon Volcano, nababantayan ko rin kasi yan, no? Makinig kayo sa authority. Oo. Kapag sinabi ng mga police, sinabi ng mga officials, bawal kayo dyan, bawal po. Kasi, alam mo, mamatay kayo, Oo. wag naman sana, di ba? Sagot na naman kayo ng gobyerno. Alam mo sa may paahan dyan, ang dami pang bahay-bahay dyan. Ang dami pa kasi may mga taniman dyan eh. Correct. Tapos parang may
may tourist spot pa dyan yung mga nagte-terrain. Meron din dyan eh. Ako, ingat-ingat po kayo dyan kasi ang lugi na naman ito yung mga ano pala. Mga nagbakasyon dyan para lang makita yung mayon. Pwede naman sa malayo eh. Ha? Pwede naman sa Hindi. malayo area. Kung natatakpan ng usok, Ayun hindi na. mo mapipicture na maayos. Diba? Depende daw yan eh. Kung kung mabait daw yung pupunta, magpapakita. Ako, mahirap yan. Minsan ulap yung tumatakip eh. Kung masama daw yung pupunta, hindi nagpapakita si Bayo. Oo. You are the shelter, you are the shield. Through every battle, your power revealed. Clothe him with courage, surround him with peace. Lead him with wisdom, your grace never cease. We lift his name before your throne. Your strength will stand, your truth be shown. Lord, protect our president, give him strength, make him steadfast. Guide his voice in truth and light, lead him on through day and night. Lord, protect our president, keep him faithful till the end. Let his life declare your way, in his service be displayed. When trials surround him, make him stand tall. Your spirit within him, greater than all. Anchor his purpose in mercy and truth. A leader anointed, devoted to you. We lift his name before your throne. Your strength will stand, your truth be shown. Lord, protect our president, give him strength, make him steadfast. Guide his voice in truth and light, lead him on through day and night. Lord, protect our president, keep him faithful till the end. Let his life declare your way, in his service be displayed. Rise above, O Lord of all. In his leading, let him fall. Not to pride, but at your feet, serving with humility. Lord, protect our president, give him strength, make him steadfast. Guide his voice in truth and light, lead him on
Sa paglilingkod sa bayan, sama-sama tayong tumindig. Sa hirap at ginhawa, ating itaguyod. Pangulo'y ating suportahan sa kanyang adhikain. Para sa Pilipinas, ating pagtulungan. Tulungan natin ang Pangulo para sa bansang Pilipinas. Sa pagunlad at pagbabago, tayo'y mag-iisa. Sa kanyang pamumuno, ating itaguyod. Pilipinas, ating mahalin at ipagtanggol. Mga programa at proyekto ating suportahan para sa ikabubuti ng ating pamayanan. Sa pagkakaisa, ating itaguyod ang bayan. Tulungan ang Pangulo sa kanyang tungkulin. Tulungan natin ang Pangulo para sa bansang Pilipinas. Sa pagunlad at pagbabago, tayo'y makiisa. Sa kanyang pamumuno, ating itaguyod. Pilipinas, ating mahalin at ipagtanggol. Sa bawat desisyon, ating suportahan. Sa ikabubuti ng ating bayan. Sa pagkakaisa, ating harapin ang hamon. Tulungan ang Pangulo. Tulungan natin ang Pangulo para sa bansang Pilipinas. Sa pagunlad at pagbabago, tayo'y makiisa. Sa kanyang pamumuno, ating itaguyod. Pilipinas, ating mahalin at ipagtanggol.